Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, ah, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, ang Sator Coronados. Bagong lahat ay tinataas kong muli sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat ang araw na ito, sapagkat binigyan niya ako muli ng pagkakataon upang makapagbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan sa araw-araw. Salamat din sa mga taong sumusuporta sa YouTube channel na ito. Kung hindi dahil sa inyo, ay wala itong YouTube channel na ito, at sa Diyos Ama rin na makapangyarihan sa lahat. Salamat din para sa Kanya na ako'y binigyan niya ng misyon na ito upang magturo para sa lahat at magbahagi ng aking nalalaman na mga buhay na salita na Kanya ring ipinagkaloob sa akin. Ang ibabahagi ko sa inyo sa ngayon, sapagkat alam ko na kayo ay mag-uumpisa sa inyong pagdidebosyon, at bukas na rin yun, sa unang biyernes ng buwan ng Oktubre. Sana ay maging handa na lahat upang umpisahan nyo ang inyong pagdidebosyon. Reviewin nyo kung ano yung mga meron sa inyo, katulad ng unang bahagi ng pagdidebosyon ng kasama sa lahat ng mga kompletong dasal ang poder, pondo at bakod, kasama na ang balabal ng mahal na Birheng Maria, ang kabanmahalang balabal ng ating mahal na Birheng Maria, at ang debosyon din ng pitong arkanghel, ng pitong arkangheles. Ngayon, kapag yan ay nakompleto nyo na, naisalansan nyo na maayos, yan ang gagamitin nyo sa inyong pagdidebosyon. Sa loob ng 49 days, mapababae man o lalaki, nang walang patlang. At sana mapagtagumpayan nyo ang anumang pagsubok na darating sa inyong buhay, kahit ano pa yan. At alam ko, sasalain kayong lahat yan sa mga bagay na yan upang malaman o upang masukat kung kayo ba talaga ay karapat-dapat na pagkalooban ng ganitong uri ng kapangyarihan. At sana kung matanggap nyo man ang basbas ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, matanggap nyo ang kapangyarihan ng Sator Coronados, panatilihin nyo pa rin ang kabutihan sa inyong sarili. Maging mapagkumbaba kayo, huwag magmataas, huwag magyayabang, gamitin sa kabutihan kung anumang inyong tatamasahin o makakamit nyo sa mga ganitong bagay. Dahil ako, tulad nyo ng aking masumpong ng mga bagay na ito, hindi nawawala sa aking sarili ang paghingi ng tawad sa mga kasalanan at paggawa ng mabuti sa kapwa, mga walang hinihinging kapalit na bagay. Ating ituloy ang pagbabahagi ko sa inyo sa aking personal na karanasan. Nagsimula ang isang panaginip o nagbigay ng mensahe sa akin ng aking mga gabay. Ito ay patungkol sa aking mga kapatid. Ngayon, sa aking panaginip, nangusap ang aking dalawang gabay. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong kanilang mga pangalan, sapagkat sagrado ang kanilang mga pangalan. Yan ang pakakatandaan nyo, na kapag ang gumagabay nyo ay hindi nyo dapat ibubulgar ang kanilang mga pangalan, sapagkat yan ay sagradong mga pangalan na hindi dapat ibibigay kung kahit kanino man. Sa mga tabid, sila ay nangusap sa aking panaginip. Sila ay nagbigay ng babala sa akin. At ang sabi nila sa akin, umuwi ka sa inyo. Pag-uwi mo sa inyo, pumunta ka ng Quiapo, sa simbahan ng Quiapo, at kumuha ka doon ng holy water sa may simbahan mismo. Kumuha ka doon. Yun ang sabi sa akin. At umuwi ka sa inyo, ang mga kapatid mo ay kinulam. Sa makatawid, nagising ako, nalimbungatan ako. Sabi ko, nagbigay pala ng mensahe sa akin mga gabay. Sabi ko, kailangan umuwi na ako sa amin. So sa makatawid, umuwi ako sa probinsya namin sa norte.
At dumaan muna ako ng Manila. Nagsimba muna ako sa Quiapo. Kasama ko ang aking asawa. At kumuha ako ng isang bote ng humingi ako ng pahintulot na hihingi ako ng sagradong tubig o holy water doon sa simbahan ng Quiapo. At kasabay nun, humingi rin ako ng basbas sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na ako ay susuong sa isang digmaan o laban. Nakakailanganin ko ang anumang tulong na magmumula sa kanila. Sa kanya, sa mga alagad ng liwanag din. At nung ako yung nagbabaybay na, pauwi na ng norte, tinawagan ko yung kapatid ko. Sabi ko, kasi para sa kaalaman nyo, ako ay ikatlo sa aming magkakapatid. Sa aming anim na magkakapatid. Ako, pangatlo ako sa anim na magkakapatid. So, ako yung panganay na lalaki. Meron akong ate na dalawa, tapos may sumunod sa akin babae. Tapos sumunod doon lalaki, tapos bunso namin babae. Nung umuwi na ako sa norte, nag-message ako sa ate ko. Sabi ko, ate, huwag kayong alis ng bahay nyo kasi ngayong gabi, gagamutin ko kayo. Sabi ko, patawag mo lahat ng mga kapatid natin. Di sa makatawid, pumunta ako sa lugar ng ate ko, kasama yung asawa ko, yung misis ko. Nung pumasok ako sa bahay nila, alam kong mga tao, hindi na yan yung mga kaharap ko. Dahil naramdaman nila yung presensya ko. Nasa loob ng katawan ng mga kapatid ko. Kahit yung ate ko nakausap ko sa cellphone nagtataka ka ba't biglang sumungit sa akin nung andun na ako sa bahay nila. Di, eto sabi ko, nag-umpisa akong gamutin yung isang kapatid kong babae na sumunod sa akin. Hindi ko na siya papangalanan at sapagkat tinatago ko rin pinapanatili kong pribado ang aking pamilya sa mga ganyang bagay-bagay. Di sa makatawid, ginamot ko inumpisahan kong gamutin yung aking kapatid na babae. Pero bago ang lahat, kumuha ako ng isang papel. Sinulat ko na doon yung mga pinili kong susi ng basag ng sator at dinalangin ko kada isa-isa ang pangalan ng aking mga kapatid. Inumpisahan ko sa kapatid kong babae na sumunod sa akin. Ang kapatid kong babae na sumunod sa akin, ang edad niya nasa 31 na yan. Ngayon, ang matagal na panahon, nakikita ko yung masigla yung kapatid ko na yan. Hindi naman parang robot. Nung nakaharap ko siya, kala mo robot. Hindi mo makausap, para bang siya ay napadipad hangin. At ang sabi ko sa sarili ko, Panginoon, tulungan niyo ako upang isalba ko ang buhay ng aking mga kapatid. Gawin niyo po akong instrumento. Salamat po sa mga gabay ko at sila ay nagbigay sa akin ng mensahe sa ganitong uri ng pangyayari sa aming buhay. Sinimulan kong gamutin yung kapatid kong sumunod sa akin. Katulad ng dati, sinulat ko yung mga susi, binanggit ko, nagmantra ko, at agad-agad hinawakan ko siya sa kanyang ulo at pinahawak ko yung papel sa kanang kamay niya. At pagkahawak ngayon, agad siyang umiyak, napaluha. At ang sabi ko sa kanya, sino ka? Bakit mo ginagambala tong tao na to? Sinabi ko yon para upang malaman ng kalaban na hindi ako related sa aking mga kapatid, sapagkat ayaw ko sa oras na yon baka galawin nila, patayin nila yung mga kapatid ko kung naman. O may mas magawin sila mas matindi pa. Dahil hindi ko pa kalkulado kung sino yung kalaban ko nung time na yon. Pero unti-unti, bumukas ang aking ikatlong mata, nakita ko ngayon kung sino yung kalaban. Ang kalaban ay mismong asawa ng aking pinsan. Ngayon, ginawa niya ng palipadhangin tong kapatid ko. Kasi ang kapatid ko kasi minsan, may ugali yan na na medyo maano yung kanyang salita, minsan pag nagbibitaw ng salita, medyo masakit na minsan hindi naman niya iniisip, pero
Siguro manirisim niya na yun, o kaya yun ang pamamaraan niya ng kanyang pamumuhay. Hindi ko naman saklaw ang pamumuhay ng aking kapatid na babae na yun. Sa makatawid, naglabang kami noon nung tao na yun, yung mismo sa loob ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, bakit mo ginawang robot tong tao na to? Ginawa mo siyang pinalipad hangin mo to. Anong kasalanan niya sa'yo? Sabi niya, masakit daw magsalita at naiinis daw siya, nayayabangan daw siya, ganito ganyan. Naiinggit. Yung sagot niya sa akin, naiinggit ako sa buhay nila kasi maayos ang buhay nila. Basta naiinggit ako, sabi nung mismong na yun. Yung babae na asawa ng aking pinsan. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya. Sabi ko sa kanya, naawa ako sa iyo. Sapagkat may mga anak ka, marami kang anak. Kilala kita ka ako, hindi na kita papangalanan, sabi ko. Sabi ko sa kanya, wag kuya, sabi niya. Gusto mo patayin kita ngayon, kako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, kuya, wag mo akong patayin kasi marami akong anak. Naintindihan ko, alam ko, marami kang anak, sabi ko. At alam ko na dito ka lang sa paligid, sabi ko. Nasaan na dito ka lang sa lugar din na yan, yung lugar na, kasi magkalapit lang na barangay yun eh. Mga kalapit na lang, na bayan. Kung tawagin, bayan pala. Ngayon sabi ko ganyan, sige ka ko, alisin mo sa katawan niya to. Tanggalin mo to. Tanggalin mo yung pinaglalagay mo dyan. Kung hindi ka ako, ibabalik ko sa'yo yan. Sabi ko, alisin mo, tamputin mo lahat, tanggalin mo. Di tinanggal niya. Pero pinatikman ko siya ulit nung ginagamit ko na orasyon sa aking daliri. Tinarak ko sa leeg niya, sa kanyang tiyan, sa kanyang sa leeg, usually sa leeg, saka sa sigmura. Diyan ko tinatarak yung na yun, yung orasyon na yun. At pinako ko rin siya. At ginamitan ko rin siya ng pansilaw upang hindi siya makakita ng gusto. Lahat ng pamamaraan na nalalaman ko, pinasok ko sa kanya. Kahit na ganun pala yun, no? Minsan, kahit na kapatid mo na yung nandoon. Kahit yung silakbo ng damdamin mo na gusto mong patayin yung tao na yun. Hindi ko magawa. Nag-aagaw yung aking pag-iisip ba na, patayin ko ba to? O hayaan ko siya magbago? Dahil marami siyang anak o kung ano man. Malilit pa kasi ang mga anak ng babae na yun eh. Nung asawa ng aking pinsan. Sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Ayaw rin kitang saktan o kung ano man. Ayaw na kitang, gusto ko lang ganito na gusto ko mangyari. Pag inalis mo yan, kailang gagaling yan. At gusto ko, wag mo nang babalikan ito. Dahil pag binalikan mo to, alam mo na mangyayari sa'yo. At gusto ko humingi ka ng tawad sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi niya ganyan, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan at hindi ko na po ulitin. Sabi ko sa kanya, kahit anong mga oras, kayang-kaya kitang tanggalan ng buhay sa katawan ng tao na yan. Sabi ko sa kanya. Hindi ka ba ako natatakot sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa mga ginagawa niyo? Alam niyong karumal-dumal sa paningin ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ito. Bakit niyo pa rin ginagawa? Sa anong dahilan? Dahil sa inggit? Ganyan ba kayo ka desperado sa buhay? Sabi ko, na dahil sa inggit gagawa kayo ng ganyan mga bagay. Napakabata pa ako niyan. Para paralisahin mo yung kanyang buhay o sirahan yung kanyang buhay dahil sa palipadhangin na ginagawa niyo. Kung sa'yo ko kaya gawin yan, ibalik ko sa'yo ngayon yan. Ano mangyayari sa mga anak mo kako sa kanya? Kung tapusin ko buhay mo ngayon, ano mangyayari sa mga malilit mong anak, yung mga anak mo na yan? Sinabi ko sa kanya. Kuya, sabi niya, parang awa mo na, wag mo kong tapusin ako. Huwag mo akong tapusin. Huwag mong tapusin yung buhay ko ngayon. Sa makatawid, nanaig sa akin yung puso ko ng pagiging maawain sa mga bagay. Pero sabi ko, mangako ka na huwag ka nang gagawa ng ganitong mga karumal-dumal na bagay. Dahil kapag ginawa mo yan, hindi ka mananagot sa akin. Wala kang pananagutan sa akin. Mananagot ka sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tandaan mo kako yung bagay na yan. Malakas yung kapangyarihan niya, naramdaman ko. At nung time na gusto ko, sabi ko, alisin mo na yan, tanggalin mo. At nung pinainom mo na yung kapatid ko, yung aking kapatid ng tubig na inorasyonan ko, upang malaman ko kung talagang wala na, naroon pa rin siya. Parang siguro malakas yung pwersa na ginamit niya. Yung pangungulam na ginamit niya sa kapatid ko.
At ang sabi ko sa kanya, tanggalin mo na kako ito. Hindi kako, wawasakin ko yung buong kapangyarihan mo. Nung napansin ko na talagang malakas din yung kapangyarihan talaga niya, hindi ko naman siya pinatay eh. Siguro sa pagkakataon na yun, yung kapangyarihan na naipasa siguro sa kanya ng mga mininuno niya, mga mangkukulam din. Siguro hindi ganun kabilis na matanggal o kung ano man. Kaya ang ginawa ko, ginamitan ko siya ng 25 basag na sator na pangwasak ng masasamang galing. Ginamit ko yun, inorasyonan ko yung kapatid ko ng 3 beses kong ginamit yung salita na yun. At nung sa sandaling matapos ko na yung orasyon ng 3 beses, yung 25 basag ng sator na nang wawasak ng masasamang galing, agad-agad nung sinampal ko yung kapatid ko, binanggit ko yung pangalan niya, nahimasmasan yung kapatid ko. Tapos yung luha niya, dami niyang iniyak, grabe, sobrang dami niyang iniyak. Tapos nung tinanong ko siya, sis, kasi ganyan kasi kami mag-uusap ng mga kapatid, sis, ano nangyari sa'yo? May naalala ka ba? Sabi ko, ba't ka umiyak? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kuya, wala akong maalala. Sabi niya, ano ba nangyari? Sabi niya, parang may masakit daw sa kanya, sa katawan niya, kung ano man. Sabi ko, huwag ka mag-alala ako. Magaling ka na ako sa kanya. At saka nagtataka ka, yung salita niya, bumalik na yung dati niyang salita, samantalang nung una ko siya nakita, harap-harap kami magkakapatid, para siyang robot na nakaupo doon sa sulok ng upuan, hindi umiimik, parang timid siya, yung salita niya, hindi siya masyadong yung para bang, kasi ang ugali ng kapatid ko na yun, sumunod sa akin, madaldal yun eh. Palakwento ba, yung tipong jolly siya ba, yung gusto niya yung nakikipagkwentuhan, yung sanay siya sa ganung bagay. Nagtataka ka bakit siya ganun. Para siyang robot talaga. At doon, nung sabi ko, nung nakawala na yung espiritu ng kulam sa kanya, yung asawa ng aking pinsan. Sabi ko sa kapatid ko, itong papel na ito, hawakan mo to. Itago mo to. Wag mong iwawala to. Wag mo wawaglit sa katawan mo to. At kapag nagkakaroon ka ng problema sa ordinary yung sakit o man, ibubulong mo ito sa tubig ng 3 beses. Saka mo iinumin. Hingi ka ako ng kagalingan sa Diyos Ama at sa mga gabay na ito. At doon natapos yung kanyang kalbaryo sa kanyang naramdaman sakit. Halos 2 taon niya rin ininda yung na yun. 2 taon, 1 taon mahigit niya rin nararamdaman yun. Nagmumblema na yung mga kapatid ko. Halos dadali na daw nila sa mental o kung ano man. Sa mga doktor, dinala na nila kung saan-saan. Ngunit walang findings, pinainom ng gamot, pampakalma, wala rin. Hindi rin umubra yung mga binibigay ng gamot ng doktor. Pero bago ko sila kinamot, tinignan ko rin muna yung mga daliri nila, kung pantay man o hindi. At nakita ko lahat, hindi pantay. At yun, masaya ako na nanumbalik yung kanyang normal na katinuan sa kanyang pagkatao at naagapan yung bagay na yun dun sa kapatid ko na sumunod sa akin, yung kapatid kong babae na yun. At nagpapasalamat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at napagaling din ng mga gabay at ng Diyos Ama yung aking kapatid sa pamamagitan ko rin na ako naging instrumento. Mahalaga na malaman nyo na ang pag-aaral ng Sator Coronados ay hindi lang para sa inyong sarili, kundi para rin upang proteksyonan ninyo ang inyong pamilya at ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya ako nagbabahagi sa inyo ay para isipin nyo ang bawat kapakanan din ng mga miyembro ng inyong pamilya. Ito ay para maproteksyonan natin, mabakuran natin ng depensa ang ating pamilya, mga miyembro ng pamilya. At yan ay ang bahagi ng aking ikatlong bahagi ng aking pakikipagsagupaan, pakikipaglaban sa kasamaan ng mga kadiliman, person ng kadiliman. At sa nakikita ko na unti-unti, mismo ang aking mga gabay, silang tuturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Yung bawat step na aking ginagawa,
Kaya maswerte kayo kung sakaling masumpong yung mga gabay, sana ay malaman nyo ang kanilang mga pangalan. Mangungusap yan sa panaginip. Kung malakas ang inyong third eye, makikita nyo yung mga yan. O minsan naman may mga taong may third eye, nakikita nila nasa paligid nyo, kasama mo yung mga yan. Kasi tandaan nyo lang lagi, hindi naman lahat ng bagay ipagkakaloob sa'yo na may third eye ka rin na nakikita mo o meron ka ng spiritual na kakayahan. Hindi ganun. Bibihira lang, kakaunti lang yung mga binibihiyaan ng ganun na may third eye ka na, tapos marunong ka pa manggamot, nakakakita ka pa ng mga ano. Hindi lahat ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos agad. Hindi lahat ng pagkakataon na ganun. Minsan ako, kapag hindi bukas ang third eye ko, naglalakad ako sa isang lugar. Merong tao na lalapit sa akin, hindi ko kilala, sasabihin sa akin, Brad, pasensya ka na, sabi sa akin. Hindi kita kilala pero may kasama kang dalawa sa tabi mo. Isa sa kaliwa mo, saka isa sa kanan mo. Isang malaki, isa isang maliit, sabi sa akin. Tapos giningitan ko siya, sabi, kilala mo ba yung mga yan? Sabi sa akin yung tao. Sabi ko, kilala ko yan mga yan, mga gabay ko yan. Sinasabi ko yun, ganoon naman pala. Pasensya ka na, sabi niya, kung nakikita ko kasi may third eye ako, sabi ng tao. Hindi ko kilala yung tao na yun. Maraming beses, maraming pagkakataon na nangyayari yun. Ngunit, hindi ako nagsasalita sa kanila, sila ang nakakita doon sa aking mga gabay. Sa mga tuwid, napatunayan ng kapangyarihan ng Sator Coronados ay talagang napakabisa. At upang maproteksyonan nyo ang inyong pamilya. Hindi lang ang inyong sarili, ang inyong pamilya at inyong mamahal sa buhay. Kaya sana, itong aralin na ito ay inyong seryosohin at gamitin sa mga mabubuting bagay at upang proteksyonan nyo ang lahat ng meron sa inyo. At sana, mapagtagumpayan nyo ang aralin natin patungkol sa Sator Coronados hanggang sa mga susunod na aralin pa natin na ating tatalakayin. Yan ang aking pagbabahagi ng aking personal na karanasan sa aking kapatid na una kong ginamot na sumunod sa akin. At sa mga susunod pa, ibabahagi ko rin sa inyo ang pangyayari sa aking mga sumunod na kapatid kung paano ko sila ginamot bawat isa sa kanila. Sapagkat iba-iba ang aking nakalaban noong time na yun. At ipapaliwanag ko rin sa inyo at ikukwento ko rin kung anong nangyari. Muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator, na nag-iiwan sa inyo ng mensaheng pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral at sana mapagtagumpayan nyo ito. Ang pag-aaral at pagtuklas patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang Sator Coronados. Muli, maraming salamat po.